At dahil pataas na rin po ang value ng silver sa stock market at pataas na rin ang value nito sa market, ayan, pag-usapan natin ano ba ang mas maganda, yung silver coins or yung silver jewelries. Pero bago yan, ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please, i-click mo na po yung subscribe button and bell notification button para update ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Ano nga po ba yung pros and cons sa pagkakaroon ng silver bar or silver coins versus sa silver jewelry? Ayan, ang suot ko po ngayong kwintas ay silver 925. Ayan, galing pa po ito sa aking ex-boyfriend na ngayon ay asawa ko na. Ayan. So, nung last video po natin ay nag-withdraw ako. Kung napanood niyo po yung video ko, nag-withdraw ako ng investment ko from G-Invest sa G-Funds. At na-receive ko na ngayon. At ito yung pinalit ko. Ayan, 3 silver coins. Sa isang coin po ay 2 grams siya. Kaya, ayan, 6 grams yung total nitong 3 coins. Ayan. So, ano ba yung advantage kapag meron tayong silver coins? Ang silver coins po and silver bars ay mostly, ito ay for investment kung gusto mong for investment. Kasi ito po ay pure silver, 999.9 or ang nakalagay sa coin minsan is ganon or 0.999. Ayan, pure silver or fine silver. While kapag po sa jewelry, mostly po ang sa jewelry ay 925 sa sterling silver. Ayan. And compare naman po sa prices. So kapag bibilhin mo itong 999 or fine silver is mas sulit ka in the long run, in the long term, kung wealth preservation at kapag long-term investment yung talagang purpose mo kapag gusto mong magkaroon ng silver coins. And ayan, pwede mo siyang ibenta, for example, as kung ano yung presyo ng market or spot price, ayan. Kung anong presyo ng silver sa stock market, ayan. Mas mataas mo siyang mabebenta compare sa jewelry. Kasi sa mga jewelry, ayan, meron siyang mga additional cost like craftsmanship and then yung patong pa ng mga seller. And then kapag i-resell pa yan at kapag halimbawa binili mo siya sa mga reseller, so meron pa silang dagdag na patong dyan. And ayun, like for example sa mga malalaking brands like Tiffany & Company or yung Pandora, ayan, kalimitan yung mga silver nila doon is 92.5 or 925 sterling silver. And while sa silver coins or sa silver bars, pwede kang makabili, for example, gusto mo lang munang mag-umpisa sa mga maliliit, like etong binili ko 2 grams or start ka muna. Ito nabili ko 300 per gram. So, yung isang coin is worth 600 pesos. So, ang total nito is 1,800 plus shipping fee. So, ang binayaran ko dito total is 2,050. Di ba yung na-withdraw ko doon sa aking GCash fund, GCash G-Invest ay nasa 2018. So, nagdagdag lang ako ng konti at eto na yung pinalit ko para yung winidraw ko sa aking G-Invest ay napunta pa rin siya sa investment, which is sa silver coin. Ayan, meron pong mga seller dito sa Pilipinas na, ayan, nagbebenta sila ng ganitong mababang grams. Pero mostly, kapag bibili kayo ng coins or ng bars, meron dyang 1 troy ounce, equivalent siya sa 31 grams. Or minsan pag 1 ounce lang, 28 grams, ganyan. Pero pwede pong mag-start for 5 grams, 10 grams, hanggang kung ilang grams na yung kaya nyong bilhin, ayan, nasa sa inyo po. Ako po ang tatanungin if ever, kung gusto nyo for long-term investment or wealth preservation, go for silver coins or silver bars. And kapag gusto nyo namang wearable or fashionable, ayan, pwede nyong suotin, pwede nyong pang-decorate, ayan, go for silver jewelry. Ayan, kasi dito sa silver coins and silver bars, hindi nyo siya masusuot. While sa jewelry, ayan, pwede nyong gamitin araw-araw kapag may event, kapag malalaki or sobrang ganda or fashionable yung inyong jewelry, ayan, pwede nyong suotin yan sa mga event na pupuntahan nyo. And ang ano din dito sa silver coins, kapag marami kang silver bars at silver coins, so kailangan mo ng secure na storage area kung saan mo siya i-store. And jewelries,
pares lang yan silang prone kapag prone sa magnanakaw kapag hindi natin siya na-secure sa maayos na storage or sa maayos na lalagyan or kung saan nyo siya itatago. Ayan. So, in terms of value, so yung silver coins, mas mataas of course nga yung value nito kasi pure fine silver to. While nga dito sa jewelry ay 92.5 na sterling silver lang siya. Kaya kung mas gusto nyo ng mas mataas na value in the long term, go for silver or bars. And kung gusto nyo naman both, kung gusto nyo, meron kayong silver coins, meron kayong silver bars, or meron din kayong silver jewelry, pwede naman po, ayan, nasa sa inyo din po yan. Pwede kayong magkaroon or bumili din kayo ng mga gusto nyong design or gusto nyong jewelries na silver. At the same time, mag-invest din po kayo sa mga pure silver like coins and bars. And additional po, kapag meron kayong mga pambihira or limited edition ng mga coins or bars, mas mataas nyo po yung mabebenta, lalo na doon sa mga nagko-collect ng mga coins and bars. So, depende po yung price din ng inyong coins kung mas mataas ang value niyan kapag ayun, limited edition. Like for example sa BSP, meron silang mga binibenta na mga coins na limited edition lang. For example, maglalabas lang sila ng 2,000 pieces. So, after ilang years niyan, kapag meron ng naghahanap ng mga nagko-collect ng coins, pwede mo siyang ibenta or pwede mo siyang i-trade ng mas mataas ng presyo. And while naman sa jewelry, ayan, kapag ibebenta mo, depende sa buyer kung magkano yung price. Like for example, sa mga jewelry store or sa mga pawn shop, ayan. Depende sa buyer kung magkano yung buying price nila. And in summary, kapag silver bars and silver coins, ayan, mabibili natin siya in spot price. So, low premium siya. And ayun nga lang, kailangan natin magkaroon ng storage para kapag marami na tayong collection ng coins and bars. And ayun, hindi nga lang siya wearable at hindi siya pang decorative. Pero kapag pagdating sa presyo, ayan, mas makakatipid tayo kapag coins or bars yung bibili natin. Kasi kapag jewelry nga, mas mapapamahal tayo kasi meron niyang fee or craftsmanship price or dagdag presyo. And then yung mga tubo pa or markup pa ng mga retailers. Kayo po kabayan, ano po yung prefer nyo? Silver coins or silver bars or jewelries, silver jewelries? Please comment po sa ating comment section kung ano yung mas prefer nyo sa inyo. Kasi for me ay sa akin both. Meron akong kaunting silver, ayan. Pero wala pa akong nabibiling silver na para sa sarili ko na tawag dito, na jewelry. Kasi yung bracelet ko, yung hikaw ko, at saka itong kwintas ay galing po lahat yan sa asawa ko. Ito pa lang yung nabibili ko, yung 3 silver coin, which is nasa 6 grams. And abangan nyo po yung ating next video kasi papakita ko po sa inyo kung paano ko nililinis to at ano yung ginagamit ko sa paglinis ng aking silver jewelry. Ayan, thank you so much for watching at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!